Babala ng Philippine Dental Association, huwag basta kumagat sa mga alok ng murang produkto at serbisyo ng mga nagpapakilalang dentista. Bukod kasi sa oras at pera na maaring masayang, posibleng malagay pa po sa alanganin ang inyong kalusugan. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Narisa Ragos, Chairman ng Philippine Dental Association Committee Against Illegal Practice. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Good afternoon po. Nakita kasi namin, no, in recent weeks, maraming mga parang naglabas ang mga balita tungkol sa mga fake na mga dentista o kaya yung mga may mga operations po tungkol dyan. Pakikwento po sa amin, ano po yung nakita niyang inyong grupo? Sa dami po kasi ng mga nagre-report sa amin. Usually we have 5 to 10 reports daily sa FB, email, and through text po. Kaya na-alarm po kami sa mga kadami-dami pong nagsasagawa ng illegal practice. So that the PDA is fully aware po for our campaign, and meron po kaming mga entrapment procedures na ginawa lately po, na sunod-sunod. Pakikwento po sa amin, halimbawa, nakita ko kasi itong isang video nyo, yung entrapment, meron pa pong pasyente na nakaupo. Ano yung karaniwang na aabutan nyo sa mga ganyan? Anong ginagawang Usually operation? po yung mga nakaupong pasyente, ito po yung mga asset po namin. During entrapment po kasi, sila na po yung pinauupo namin as for sure patient. Okay. So yun nga po, pakikwento halimbawa, bigyan nyo po kami ng idea dito sa isang operation nyo dito sa video. Yan po yung at aming alleged illegal. Nagsasagawa po siya ng dental procedure sa aming isang asset na ipinadala po namin para makakuha po ng video during the treatment po. Ng proof. Okay. When you say na nakakatanggap po kayo ng mga ganitong reklamo, ano po yung reklamo? Paano nila nalaman na peke? Tapos lalo bang lumala yung sitwasyon nila? Ano po yung particular complaints and yung kasong kakaharapin ng mga ito? Usually po, yung mga complaint po nila ay nagkakaroon ng infection, hindi po magamit yung mga pustisong mga ipinagawa sa mga peke. At kami po ay kumikilos para ipatupad po yung aming Republic Act 9484. Ano po yun, ma'am? Ang Philippine Dental Act of 2007 po na nagsasabi na kapag ikaw ay nahuli sa napaglabag sa batas na ito, ikaw ay makukulong ng 2 to 5 years. At pwede ka magmulta ng 200 to 500,000 or pwede pong both na penalty ipapataw sa inyo po ng judge. Para pang malaman din ng ating mga kababayan, paano po ba nakikita itong mga peke na dentista pala? Halimbawa, nag-aalok ng sobrang murang service, online po ba ito sa mga social media websites? May mga karatula po ba sa labas ng kanilang mga clinic? Usually po, itong mga to nagtatago lang po sa ibang mga pangalan, at ang mga clinic po nila walang mga pangalan sa labas. So talagang yung tips lang po ng mga naging biktima ang nakukuha po namin para magsagawa po ng entrapment procedure. Yun nga, naghihingi ako ng idea, ma'am, kasi parang paano malalaman ng mga, ano po, nag-o-offer po ba sila online na for 500 pesos, pwedeng cleaning? Yes po, sobrang mura po, lalo na po kung pustiso o braces na nagkakalaga ng malaking halaga sa mga legit na dental clinic. At isa pa po, pag pumasok kayo sa dental clinic, pansinin niyo po kung meron po silang Certificate of Registration from Professional Regulation Commission po. Okay. At doon po makikita kung may license po sila o wala. Okay. Tapos magkano po ba halimbawa, kunwari, para sabi niyo, murang pustiso, murang parang braces, dapat ho magdududa pag magkano na yung inaalok na napakamura versus yung tunay na presyo ho? Example po, yung mga braces, nagre-range sa 60 to 100,000. Tapos yung mga braces po na inaalok mga 2,000, Okay. 1,500. Oo. So magdududa ka na po talaga, ba't ang mura-mura nito? So yung iba po, yes po. Tapos yung kanina, yung pinapakita rin namin, bakit po ba mahalaga na siguruhin na legit na license yung dentista? Ano po ba ang pwedeng mangyari sa inyo kung halimbawa makagamit kayo ng fake na braces, fake na pustiso, or kung mali yung mismong procedure, kung hindi naman pala marunong? Yes po, una po pwede po tayo magkaroon ng infection, no, kapag hindi po fully
sanitize and sterilize po yung mga gamit. Magkakaroon po tayo ng mga infection na nakukuha po natin sa maruruming gamit na ginagamit sa inyo. Mga traumatic injury kapag inoperahan po kayo, binunutan, paano po yung kung maging permanent damage sa inyong Mm. mga oral cavity? So, meron pong reversible at meron din pong irreversible damage. Sige po. Dr. Ragos, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Magbe-break lang tayo sandali. Kasama pa rin ang kinatuan ng Philippine Dental Association sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Ating serbisyo ngayon kasama pa rin si Dr. Narisa Ragos ng Philippine Dental Association. Pinag-uusapan po natin yung paglipanan ng mga peking dentista. Kanina, Doc, may binanggit na kayo, no? Paano natin malalaman na tunay na dentista ito? Sinasabi nyo, tignan yung registration. Ano pa po yung mga ibang, or PRC, parang credentials, no? Ano po yung ibang dapat tips nyo para sa ating mga manonood? Lahat naman po tayo may hawak na cellphone lagi, ano. Mm-mm. So mag-login po kayo www.prc.gov.ph at i-type niyo po yung pangalan ng dentistang sinasabi niyo at magsasabi po yung kung legit o hindi. Okay, may listahan po doon. Oo. Doc? Yes po. May listahan po dyan, no? Ito Sa po ano? Yes po. Tapos Ayan kasi po yung minsan... aming contact information kung gusto po nilang directly magsumbong sa Philippine Dental Association. Minsan kasi 'di ba may mga makikita ka maraming naka-display doon sa mga pader na kung ano-anong registration or certificate, pwede naman kasing mapeke din 'yun, ano po, Doc? Pwede po. Kaya po mas maganda po yung dumirekta na po sila sa prc.gov.ph. Yung iba pong nakita ko at naririnig ko rin, yung mga estudyante, yung mga nag-aaral pa lang, pwede po ba silang yung kumuha na ng mga patients or allowed na rin po ba silang mag-practice? They can do that under the supervision of their clinical instructor inside the school lang po. Inside the school. Okay, hindi pwedeng sa clinic, yung private clinic, hindi po pwedeng ganon. Hindi po unless they will have their certificate of registration sa Okay. PRC kung pumasa na po sila. Binanggit nyo na rin kanina na kukontak po sa inyo. Ano po yung dapat gawin? Kunyari nga, maka-encounter ng peke na dentista kanina kasi may mga pulis na rin doon sa inyong entrapment operation, nakita ko sa video. Yes po. Pwede po directly sa akin po. My cellphone number. It's 0917-833-3125. Direkta na sa inyo, maganda po para ma-contact na rin kayo. Opo. Ma'am, Opo. since kasama na namin kayo dyan, bago last question na lang din po siguro, ano yung mga tips nyo naman na pangangalaga naman, overall, parang general for our dental health na maibibigay nyo po sa ating mga manonood? Tips na lang. Siyempre po, ang pinaka-importante is visit your dentist at least twice a year para po sa inyong oral prophylaxis. At kung ito naman po ay lagi nagagawa, nakikita po ng dentist kung ano po yung immediate na problema po ng inyo at hindi na po ito lalala. Yung regular po na minsan, pagtutoothbrush at pag-floss, Doc, Yes po. Oo. At least brush your teeth at least twice a day kasi kung nasa office o nasa school, umaga at gabi, huwag po ba tutulog sa gabi nang hindi nagbabrush ng teeth po. At saka use a fluoridated toothpaste po. Yung paalala nyo lang din ulit, gaano kahalaga na lehitimo at rehistradong dentista yung kailangan nating puntahan, kasi posibleng mauwi ito sa mas malala naman na sakit, Opo, kailangan po legit para po pagka dumating po yung time na may problema po tayo, you can always go back to the clinic kasi usually po kapag nagpagawa po kayo sa mga DIY, pagdating niyo po sa bahay niyan, wala na. Pagtingin niyo po ng mga website niyan, mga FB page, sinasara na po nila once na may problema po sila. So paano po kayo babalik? No? Yun po. Okay. Maraming pong salamat kay Dr. Narisa Ragos ng Philippine Dental Association.